Bagong lahat, luma muna. Si Bando dapat babalik na sa lineup ng Lakers after November 7. Ito yung game nila versus Memphis. Base kay JJ Redick, mawawala pa ng nasa 1 linggo si Bando dahil nagkaroon ng discomfort sa paa niya na normal na nangyayari sa mga player na bumabalik sa practice. Either 1 or 2 weeks pa ang iintayin bago magkaroon ng panibagong update kay Bando kung kailan siya makakabalik. Ang ginagamit pa ng Lakers ay 9-player rotation. So nakabalik na rin si Christian Wood, hindi pa naglalaro ulit. Si Jalen Hood-Schifino, dinecline naman ang kanyang club option. So magiging free agent na siya after this season. Ginawa ng Lakers yon para sa financial flexibility. Pero ang side comment dun, nasasayang lang ang oras at kontrata ng Lakers para kay Schifino dahil hindi naman siya nag-i-improve kasama pa doon ang mga injuries na nakukuha niya. Na kahit sa mga trade mababa din yung value niya na pwede naman siyang isama bilang pillar. Kasabay pa yun ng report na dinecline ng Lakers ang trade offer ng Jazz para kay Walker Kessler. Ang sinabing kapalit si D'Angelo Russell at multiple first round pick. Tumanggi doon ng Lakers kahit pa si JJ Redick gustong makakuha ng isang sentro na maisasama kay Anthony Davis. So mahirap din makipag-deal kay Danny Ainge. Kaya naman gustong i-trade na ng Jazz si Kessler dahil papipirmahin na nila ng kontrata. Bago pa yung kay Karl Anthony Towns na trade sa Knicks, si Kessler din yung isa sa mga big man na tinitrade ng Jazz papuntang New York. Yung restriction kasi sa trade matatapos yun by December 15. Ang Lakers gusto rin makuha si Jonas Valanciunas bukod pa kay Kessler. Rim protector si Kessler na nag-a-average ng 2.6 blocks per game, nasa 8 points at 10 rebounds. Ayaw ding i-trade ng Lakers si D'Angelo dahil mawawalan sila ng point guard. At yung isa pa, yung hinihingi ng Jazz na 2 first round pick, ang 2029 at 2031 kung merong pang mundo nun. At para maging kapalit ng isang non-star player. Bukod sa injuries ng mga player ng Lakers, nasa best start pa sila ngayong season, 4-2 record. Ang best start nila since 2020. Unexpected pa yon na walang masyadong ginawang move ang Lakers nung off-season, pero nabago naman yung script, nagre-resulta sa panalo. Unang panalo din ng Lakers sa road game versus Toronto Raptors, 38 points, 12 rebounds si Anthony Davis. Samantalang si LeBron naman nasa 27 points at 10 assists. 5 players din ng Lakers na nag-a-average ng 30 minutes pataas. Ito yung nasa starting unit nila. Si Anthony Davis merong 36 minutes per game. Ang pinakamataas niyang average since 2018. Kahit lamang na yung Lakers ng malaki, hindi mailabas basta-basta si Anthony Davis kasi nga walang pamalit. Ando naman si Jackson Hayes pero iba pa rin yung bruiser na sentro. Yung trade kay Kessler, susubukang ituloy ng Jazz at Lakers pero ibang player ang isasama sa package, hindi si D'Lo. Ang pwede kasing isama sa package yung mga player na out sa rotation ng LA. Hindi pa kasi bumabalik yung ibang players at meron maaalis sa 9-player rotation. Lalo na yung 5 starting unit ng Lakers, mataas pa yung percentage sa field.